Lahat po yan kanina. Kalaban kami lahat ng tatay-tatayan nila. Pinapalayas na kami. Sabi ko, boss, paano yan po? Pinapalayas na kami dito. Hayaan mo siya ate lumayas. Hayaan mo siya, dalhin niya yung gamit niya kung saan. Nalikabok. Nako, marami palang nakatagong mga certificate ito. Ako kanina talagang, munti ko na siyang tagain. Oh. Sobrang galit ko po. Wait lang, linawin ko muna. Sinong mas malala yung magalit? Yung mama mo o stepfather mo? Mama po. Ano na, sa isip mo ngayon natin? Hindi ka ba naguguluhan? Nahihirapang mag-isip? Hindi po. Nababagabag? Kaya naman. Kung ikaw ang tatanungin ate, masaya ka na ngayon, wala yung stepfather niyo. Opo. Sa mga katekram natin, sana po yan, nasa maganda ho kayong kalagayan katekram pagka po napanood nyo itong ating video. Ito pong video natin ay napakaselan. Napakaselang usapin nun ito. Kaya humihingi po ako ng ano sa inyo katekram. Humihingi po ako ng tulong o payo na kung ano po yung mas magandang gawin dito po sa ating mission ngayon. Sabi kasi ni nanay nung nakaraan at linilinaw ko naman sa anak. Nung una ko kasi, nung kinausap po yung anak ni nanay, iyak po ng iyak. Pero po sobrang takot to at saka yung pag-iyak po ng bata. Tapos sinabi nga po nung nanay na yun nga po yung panghahalay po nung stepfather po nila. Hindi ko ma-open yung problema kay tatay kasi nga pwedeng pag-alis ho natin, masaktan ho yung buong pamilya. Tao po. Ay, Nay! Magandang hapon. Nandiyan po si tatay? Ayun, buti naman. Pagkain po. Ate ho. Salamat. Welcome po. Nay, lagyan ko lang ho kayong mic, Nay. Kagagaling lang po namin sa ospital. Bakit to? Yung ano po, yung anak ko. Kasi di ba po nung pumunta kayo dito nung nakaraan, may sugat siya. Oo. Tapos dumugo siyang bigla gabi. Dinala ko po sa hospital sa Garay. Sinama ko yung boss namin. Oo. Hindi na po natahi kasi Sabado po kami pumunta doon eh. Wala daw doktor. Tapos kanina po pumunta kami sa sampol. Inano po namin. Kala ko, napano po siya. Sige po, maupo po kayo. Sige po, kung ano po, hindi pa kumakain yung mga bata, pakainin niyo. Kumain na kayo, nak. Kumain na kayo. Tawagan mo si ate. Kumusta? Nag-ano kami ng ano. Wala pa nga pong gamot yan eh. Balak namin pumunta doon sa Angat at makahingi ka ako ng gamot. Doon po sa ano. Bibili ho tayo, Nay. Anong gamot po ba? Andun po sa resita po eh. May resita po. Hindi, wait na po. Nasaan ho si tatay? Wala po, umalis na. Gaway kami. Pinapalayas na nga kami dito. Sabi ko, oo, lalayas kami. Ikaw ako, lumayas ka rin. Sabi niya, bakit ako lalayas? Bahay ko to. Sisirain niya daw yung bahay niya. Sabi ko, sirain mo. Alam po yun ang boss namin. Sinabi ko kanina umaga kasi kagabi po, ay kahapon ba siya umalis? Maupo po kayo. Alas 3 ng hapon. Umpisa na nung nag-aaway na kami. Tapos po, kagabi, dito kami natulog ng anak ko. Kasi yung sugat nga po, may sugat po kasi, hindi pwedeng matamaan ng mga kapatid. Umuwi po siya, alas 11 ng gabi. Tapos, tinanong niya ako, sino daw ang katabi ko dito? Sabi ko, anak ko. Lasing po siya, lasing.
umuwi. Hindi man lang Nasa po si Sir? nasa bahay nila po. Ah, Hindi man lang kami iniwanan na pambiling pagkain. ah. Eh, sabi ng boss, saan na yung asawa mo? Sabi ko, umalis na po, boss. Yeah. Okay lang kako yung boss. At least, tahimik na kami mag-iina. Ito ang ano namin. O, di ba po kayo? Anong napag-usapan yun ni Sir, Nay? Eh, yun nga po ang ano ni boss na yung malilipatan po namin. Yeah. Kaya lang po, payag yung amo ko doon sa sinasabi niyo po, sir. Kaya lang Ika, ang problema, ate, yung trabaho mo. Yan nga po eh. Eh dito po kahit papano sir, sa totoo lang, pag kagaya niyan, magpapalinis, binibigyan talaga ako kahit papano 150, pera pa yung sahod ko sa boss ko. Kasi po ang sahod ko dito, hindi naman po sa pag-ano, hindi talaga na ibibigay ng buo ng boss ko. Paunti-unti, pero okay lang po at least, Ate, nakakaraos po. sige. Ayun, kain na kayo, kain nako. muna kayo. Oh, Kain na, ayan. Sir, muna binigay kayo. ni sir. Kain muna kayo, ate. Kumain na. Ayan na, anak. Salamat po. Oo. Ate, Kumain na, dali. Kain na. May kutsara na yan, anak. Oh, may Jollibee kami. Thank you po. Kumain na. Nakatulog kasi, wala pa akong tulog kagabi. Puyat sa anak ko. Nililinis ko po yan kasi hindi nalilinisan yung dumi-dumi na ng gasa niya. Eh, dumugo. Natakot po ako, nervyos ako. Daming dugo, kaya binalik ko kaagad yung gasa. Kain na, anak. Ate. Pupunta po dito yung boss namin, mamaya pa siguro. Bunso. Yan, anak. Bunso. Sarap yan. Sarap. Kain na. Jollibee, bida ang saya. Alam mo yun, ate? Pinapatawa ko lang si ate nun. Lahat po yan kanina. Kalaban kami lahat ng tatay-tatayan nila. Pinapalayas na kami. Sabi ko, boss, paano yan po? Pinapalayas na kami dito. Hayaan mo siya, ate, lumayas. Hayaan mo siya, dalhin niya yung gamit niya kung saan. Hindi man po yan. Kumain na. Ganyan yan, anak. Tanggalin mo yan. Lagyan mo dito. Tapos yung kanin, i-ano mo. Kain na, Jasmine. Sir, kain po. Sige po, Nay. Tapos umuwi dito eh. Walang pambiling gamot. Lumuwi, lasing. Grabe ka ako. Pisa nung nadisgrasyaan ako na yan, utos niya po. Sa totoo lang, kahit piso, wala siyang binigay. Puro lang siya sermon-sermon. May dala po pala kaming bigas at grocery. Ay, salamat. Bababa po mamaya. Naubos na ba yung grocery Meron pa po. Lucky Me po, tsaka marami pa po. Inaantay ko po yung namin kasi mag-aano kami ng gamot yun. Yung boss namin. Hindi pa nakakainom ng gamot. Kumain ka ba, ate? May gusto po akong linawin kay ate tsaka po sa inyo. Tayong tatlo lang po yung pwede mag-usap. Okay lang po. Kaya Jasmine. Nilak mo yung pinto doon? Nakabenta ka na, ate? Nakabenta ka na? Magkano na yung benta mo? 100 pa lang. Binigyan mo na kay boss ang pumunta dyan? Hindi pa.
Hawakan. Ayun mo na yung sa'yo muna. Kumain na po. Ayaw mo. Yeah, ganun na. Kay Wait lang. tatay po yung isa, kay Kuya August sana yung isa. Hindi naman po uwi na yun dito. Sana nga, hindi na umuwi dito. Okay na kami ng mga anak ko. Ano po bang nangyari? Eh, umpisa po nung ginalaw ko yung sugat niya at lilinisan ko, wala siya dito, nandun sa kapatid niya. Tapos nung umuwi siya dito hapon na, galing sa kapatid niya, nakita niya dugo. Sabi rin niya sa akin, ano ba ikang nangyari dyan? Eh sabi ko, binabarang ko ng alkohol para kako lumambot yung gasa kasi nagdikit po eh. Pinapakialaman ko daw na hindi ko man alam. Sabi ko sa kanya, ikaw kasi kako, sabi mo lilinisan mo. Sige mo lang sa amin lilinisan, hindi mo naman inaasikaso. Nakita mo kako, may ginagawa din ako. Agalit po sa akin. Kasi yung dugo nga po, talagang malakas ang dugo eh. Doon na nagalit kung ano-ano nang sinasabi. Tapos alas 3 na hapon, umalis siya. Nagdala siya ng kaldero. Yeah. Wala po, kagabi lang umuwi dyan. Gaya dito. Kahapon ng alas 2 umalis, alas 11 na gabi, umuwi po dito. Kayo po kumain, sir. Hindi po, sige po. Dahil ka na eh. Ikaw, ate. Gutom ako, hindi pa ako nananghalian eh. Kailan pa ho kayo na-convert sa Muslim? Noong 23 po. 23. Hindi po dahil sa asawa ko, dahil sa amo ko kasi yung amo ko Muslim po. Pero may asawa ko lang magano sa akin, ayoko. Siyempre, nahihiya po ako kasi dito kami nakatira sa kanya eh. Sa amo ko. Kaya mga tubig na. Doon sa loob. Okay ka lang, kuya? Masakit? Masakit ba? Pero kumusta kayo ngayon, Nay? Okay naman po. Yung pakaramdam, nararamdaman, yung pag-iisip, Ay, okay lang po. Mas lalong kampante yung isip ko na kami na lang po dito. Okay. Nung pong araw na nag-uusap po tayo, hindi po tayo gumawa ng aksyon kasi nga may mga bagay po tayo na linilinaw. Dahil ngayon wala na si stepfather mo. Wala kang dapat katakutan. Tama ba yung sinasabi ni nanay sa akin na... Anong gabi doon pa po yan sa baba? At doon pa lang, hindi pa po kayo dito, may nangyayari na. Opo. Doon pa lang sa baba na kabila na yun doon. Nagalit ka mas kanya? Gabi. Sabi niya, kinukumutan lang daw yung mga anak ko. Tinitingnan ko po talaga, sir. Hindi talaga makaano. Pagbangon niya, babangon din ako dahan-dahan, sinisilip ko po. Kasi kinakabahan ako eh. Sabi niya, kinukumutan ko lang ika ang mga anak mo. Kahit hindi ko anak yan, kasi ang turing ko yan, anak ko. Ibang klase po pagkumot niya sa anak ko dito. Siyempre, dalagitan na po yan. Nung kinumutan siya, ginanong-ganon pa yung puwet. Pwede ba yun? Puwet po, masila na bagay na yung puwet. Tapos din nagalit ako, nag-away na naman kami. Puwet lang ika, ginanong ko lang ika yun. Sabi ko, hindi pwede yan. Kung ikaw ka ko asawa magkukumot sa mga anak ko, yung kumot, igaganon mo lang sa kanila. Hindi ka na pwede maggaganong-ganong pa sa masilang bagay ng anak ko, babae yan. Sabi ko po na ganon. Kung ano-ano sinabi sa akin, madumi daw po ang utak ko. Ang sabi niya po, kinukumutan lang, pero iba po ang tingin ko kasi. Kasi siyempre, magulang ako. Ito gusto ko lang linawin. Yung pagkakalis ba ni tatay ngayon dito, hindi ho about doon sa napag-usapan ho natin? Ay, wala po. Hindi po. Hindi Bakit po. to? Bakit naalis ho si tatay dito? Hindi po kasi maano ang trabaho niya dito eh. Walang patay kasi naghuhukay lang po siya. Tapos, bumalik siya doon sa dati niya amo. Doon daw siya muna magtatrabaho nung hindi pa kami nag-aaway.
Nung nag-away na kami, may dala siyang kaldero. Dala niya po yung, basta may dala po siyang gamit. Ah. Sabi ko sa kanya, yung mga hayop mo dito, dalhin mo na kasi hindi namin kayang alagaan yan. Ang sabi po niyo, sa kanya itong bahay. Sa kanya to. Tapos pinapalayas na kami. Mm. Sabi ko, talagang lalayas kami. Mm. Ganito kasi pinag-usapan namin ng mama mo. Dahil nga sensitive yung maselan yung usapin na yon. Hindi ko muna kinumpronta si stepfather mo. Kasi pagka kinumpronta ko at paggalis namin, baka nga anong pwedeng gawin sa inyo. So napag-usapan namin nung boss ng mama mo, tsaka ako, pwede ko kayong ilipat paggawa ng bahay doon sa mga pinapaayos namin mga bahay. Kaso ang problema, paano yung magiging hanap buhay ng mama mo? Dahil dito, madali kanyo yung pera na eh. Ano? So paano po ba? Wala na po tayong aayusin kay tatay? Babalik pa po ba siya? Yun ang hindi ko alam po, sir. Kasi siya ang nagsabi, nalalayas na siya dito. Babalik siya dito pag wala na kami. Yun po ang sabi niya sa akin. Hindi ko na pinansin yun. Kasi po may ginagawa na ako sa baba. Okay. Ate, wala talagang ibang ginawa ang papa mo kung bakit ka umiyak sa akin. Huwag kang matakot. Ate, sabihin mo sa akin kung meron. Wala. Yun lang, Nay. Okay. Sige, malinaw na. Ngayon, nasaan po si tatay ngayon? Alam niyo po ba kung nasaan Hindi siya? ko po alam kung saan siya na amo niya. Kasi po maraming amo niyo Hindi mo nagsabi sa akin kung saan siya pupunta. Basta po umalis na lang. Sige, Nay. Ano po yung desisyon niyo? Papakinggan ko yung desisyon niyo. Ang ano ko, sir, talagang gusto namin sana talagang may sarili kaming matirahan. Kaya lang po, ang iniisip ko, ang trabaho ko po. Ayan nga po, Nay. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko man maibigay yung batong bahay doon. Sa amin po okay lang, kahit hindi po ba ito, basta ang ano ko po, sarili po talaga. Na kami lang talagang mag-iina. Ano yan yung mga kababayan natin, mga dumagat? Opo. Kung sasabihin ko doon, wala akong magiging problema sa kanila. Ang kaso nga po, yun nga po yung magiging hanap buhay nyo. Ang habol ko talaga din dito, gaya nung kay Sir, yung makapag-aral din yung mga bata. Okay. Yun o yung... sa isip mo ngayon natin? Hindi ka ba naguguluhan? Nahirapan mag-isip? Nababagabag? Hindi naman. Kung ikaw ang tatanungin, ate, masaya ka na ngayon, wala yung stepfather niyo. 1 to 10, gaano ka kagalit sa kanya? 10. 10. Bunga nga po kasi sobra Pag nagsalita kahit walang na sa mga anak ko, pag siya magsalita, talagang tago sa buto. Masakit po talaga ang salita niya. Anong maganda natin gawin, Nay? Pero sabi ko nga din sana kanina, sa ko nga lang po, ang mas maganda talagang gawin, kasi nandito yung hanap buhay nyo, at si tatay yung gumagawa ng problema, dapat si tatay ang malayo. Kasi dito malapit kayo sa school, malapit sa hanap buhay. Tapos si Sir, naman si Sir, nakikipagtulungan naman si Sir. Ako kung ano naman yung kaya nating ibigay na naman sa atin. Kumbaga, naman tayong tumulong kung ano po yung pwede nating kayang itulong. Lalo na sa pag-aaral din ng mga bata. Kasi mahirap din naman kahit bigyan kayo ng bahay doon. Tapos paano yung araw-araw na iba po, Nay? Tama po. Siguro, kung mabigyan tayo ng pagkakataon,
Siguro kahit maayos lang to, no? Opo. Sa kanya po kasi itong Ay, ano na kaya to lang, sa eh. kanya, kay tatay nga po pala to, ano? Kaso, pinagtatako nga po bakit pinaubaya na po sa inyo to. Hindi ko po alam kasi sabi niya, lalayas na siya. Ah, Sabi ko, kung lalayas ka, ang gamit mo, hakutin mo na kung saan ka pupunta. Huwag ko daw siyang apurahin po, sabi niya, sir, kanina. Kasi may trabaho ako, huwag mo akong apurahin, napatanggal yan. Kasi kako, kahit sa sementeryo, kaya na yun matulog mag-iina. Sabi ko pong gano'n. Teka, ang ano ko, huwag niyo akong apurahin, pahakot ng mga gamit ko na yan. Hindi na po ako mimik para hindi na uli lumaba. Nakakaya sa tao. Nagdala po yun ng damit na kanina. May dalang damit pala. Kasi po sila nandito kanina. Naiwan sila at nagwawalis na ako. Yeah. Kasi maaga pa po, nagwawalis na ako dyan eh, sa baba. Kuya Gus, yung ano pala, yung bigas nila, tsaka yung ano, yung grocery. Hindi pa ako pala nagalaw yung mga patis, toyo. Na ano na po, nabawasan. Yung mga Sila. laki mi po na ibang dilata nandun nakatago. Hindi, meron po ulit dun. Para meron ako kayong stock na ano. Tagal ko na kayo, pinapalayas doon pa sa baba. Bakit hindi kayo lumalayas? Kaya ang sabi ko naman sa kanya, talagang lalayas ka ho kami. Sige ka lang palaya sa amin. Ni kahit piso, hindi mo kami bibigyan. Alam po yan ng mga kapitbahay niya Muslim. Yeah. Napalayas na kami. Hindi niya kami binibigyan pera. Eh, ngayon nandito na kami. Kaya kinakausap po yung amo ko. Yeah. Sabi ko, boss, paano po yan? Pinapalayas na kami. Kaya ano ate, huwag ka mag-alala. At hahanap ako ng paraan. Nag-usap nga daw po kayo, di ba? Sabi niya. Nag-usap kami ni sir. Kaya lang hindi pwede doon sa malayo. Kasi yung mga bata, pag-aaral, trabaho dito. Yeah. Kahit ako, sir, ay sabi ko, boss, kahit ako, kubo-kubo lang po. Okay na yan. Kaya may ate, huwag ka mag-alala. Ito lang po talaga kasi ang kalaban eh. Sa totoo lang, sir, may katigasan din ang ulo nito. Kaya lang, siyempre kako, bata yan. Dapat ikaw na lang kako umintindi kasi bata yan eh. Hindi, dalaga na yan. Paano maging bata yan? Hindi siya Gano'n po katigas? Paano po? I-describe yung po na matigas mo. Tapos sinasagot siya na hindi, minsan nagsasagot niya hindi maganda. Kaya sabi ko, Jasmine, yan, stepfather niyo lang yan. Huwag kayong ganyan. Kaya sila boss po, sinasabihan sila. Wait lang po. Sino pong hindi sumasagot ng maganda? Si Jasmine po. May katigasan po ulo. Ate Jasmine, ba't sumasagot ka kay papa mo? Sa father mo? Pag napupuno ako. Nasabi ko sa kanya, hayaan mo siya, sige, daldal. Huwag ka na sagot na sagot. Yun po, ibigas na kami. Kahit yung boss ko, sinasabihan din siya, iwasan mo na lang. Hayaan mo siya, sige, daldal. Nasaan kaya ngayon si tatay? Yun po ang hindi ko alam po. Kung saan siya pumasok kasi po, maraming amo yan dito. Marami daw po siyang amo dito. Alam din po ng boss ko yan. Baka dito sa road to, kay Boss Palad, baka nandyan po siya. Thank you po. Na ano po yung mga bibiling gamot? Pwede mo makita? Dito po yung resita. Naantay ko po yung boss namin. Ito lang naman po eh. Siyempre, doktor ang nagsulat. Doon sa malaking ospital po pala kayo nagpunta? Opo, diyan po sa San Jose po. Napakalaking ospital po nun eh, no? Opo. Nanggaling mo kami dyan. 2 beses na po. O 3 beses na po pala. Opo. Nayo, i-ano nyo to. Pambili nyo ng Salamat gamot, po. Opo, opo. Welcome, Nay. Paano po, Nay? Anong magandang gawin? Ang ano ko, sir, kung ako talaga tatanungin, wala akong ano sa kanya.
desisyon po talaga ng anak ko kung ano ang desisyon niya. Kasi sa totoo lang po, wala naman halos, hindi naman siya na ano, hipo lang naman, Yeah. ganon. Pero ang sabi ko sa kanya, wag mo nang uulitin kako yan sa anak ko. Yeah. Sa awa po ng Diyos, hindi niya na talaga inulit. Ang sa akin, may pangamba din. Opo, may pangamba Kasi po. anytime, pwede mangyari pa. Mas ano pa ho doon. Opo, kasi mahirap po, gabi-gabi siya lasing. Kaya lang pag lasing po talaga siya, hindi halos ako nakakatulog. Pag bumangon siya, susunod ako. Pero hindi naman na po talaga. Ang mahirap na may hawak siya na hitap. Yun nga po. Ay, hindi po, sir. Hindi. Pag gabi wala siyang hawak na itak. Ako kanina talagang munti ko na siyang tagain. Oh. Sa sobrang galit ko po. Ano ba? Nakita po ng anak ko. Oh. Kasi alam niyang high blood ako. Kung ano-ano sinasabi. Yung pong luna na yan dyan, nandoon siya nakatayo. Talagang tinaga ko po talaga. Sa sobrang galit ko sa kanya. Ganun po Ako na lang po ang umiwas. Baka, wait lang, linawin ko muna. Sinong mas malala yung magalit? Yung mama mo o stepfather mo? Mama po. Kayo pala yung... Kasi sir, sa totoo lang po, bihira lang po talaga kasi ako magalit. Iniipon ko lang po. Ay, kanina punong-puno na naman ako eh. Eh, ba't nyo iniipon? Gusto nyo mapagod yung puso nyo. Ayaw Sabi ko kasi po ng- na ano. Asawa niya, sige nga, tagain mo. Oo. Minsan pagka minamadali natin yung paghahanap ng partner sa buhay, pwede tayong matinik eh, no? Tama po. Isang araw ko lang po, isang gabi ko lang nakita yan, kilala eh. Pero tawag-tawag lang. Dahil sa mga kapitbahay ko. Wala, yung ugali, ganyan. Matanong ko si Ate Jasmine. Dito, may tatanong ako sa inyo ni Ate Jasmine. Okay. Okay. May tatanong ako sa inyo, ha? Pag-isipan nyo tong tatanong ko sa inyo, no? Okay. Kung mari lang, may pupunta dito, tapos tatanungin kayo na sasama kayo sa amin, pag-aaralin namin kayo. Anong magiging desisyon nyo? Si Ate Jasmine muna. Sasama. Nay, sasama daw. Si Ate, sasama? Ah, Nay, wala yatang matitira sa inyo. Sasama ka? Hindi ako kasama? Ha? Mag-aaral ka? Gaan niya lang pagaling sa babae niya. Baka naman pagka kinuha na kayo, iiyak kayo, Ate. Hindi, si Ate. Hindi. Okay, ba't sasama? Gusto ko muna malaman, Ate Jasmine, ba't ka sasama? Para po makapag-aral. Para makapag-aral. Si Bunso. Kasama daw po sa Sasama po kasi kasama ate niya eh. Okay. So gusto niyo makapag-aral, Ate Jasmine? Ang pangalan ni Bunso nga? Hindi po. MJ. Gusto mo rin makapag-aral? Paano kung si Ate Jasmine lang ang kukunin, hindi ka kasama? Paano? Sabi nung Jasmine, ikaw lang isasama namin. Si MJ hindi nakasama. Malulungkot ka ba? Tinatanong anak, Okay lang. Malulungkot ka? Okay lang. Para sa kinabukasan no? Para makapag-aral, iiwan mo ang mama nyo. asan ba yung mga award mo pala? Saan mo nilagay yun? Meron ba, Nay? May marami po yan si Jasmine po. Sige nga, Jasmine, kunin mo. Nalikabok. Nako, marami palang nakatagong mga certificate ito. Gaano karami yan, Nay? Kunti lang po siya. Asan ba yung medal? Mamaya na yun. Ayan po. Jasmine Pagador, Artistic Hands Award. Ang dami pala. Hawakan mo yung mga award mo, bibilangin Nung natin. ngayong grade 5 po, hindi niya nakuha po eh. Certificate Yung of medal niya. Recognition is hereby awarded to Jasmine Most Industrious. Hawakan.
Certificate of Recognition, Most Industrious. Certificate of Recognition is hereby awarded Jasmine R. Pagador, Most Punctual, Kuya Agos. Ano yung punctual? Si Robin. Certificate of Award, Jasmine R. Pagador. Eager Beaver Award, Active Participation. Aba, with honors. Magaling, magaling. Jasmine R. Pagador. Perfect Attendance Award. Magaling. Most Improved Reading Award. Magaling. Jasmine R. Pagador for having perfect attendance during third quarter of school year 2022-2023. Ito pa pala, ano. Yung bago niya po, sir, tsaka yung medal niya, hindi namin nakuha po eh. What? Yung nakaraan. Ibig sabihin magaling ka magsulat. Diyan sa Pura. Handwriting hero. Oh, Ruben. boss na yan. Sino si Ruben? Yung si Kuya. Opo. Ano to? Certificate of Grant, Happy Helper Award. Ruben Pagador, Brave Soul Award. Aba, mabait ah. Sertipiko ng Anak, silipin mo nga, may tao. partisipasyon. Magaling. Oh, Tekram. Happy Helper Award. Kinuha mo lahat ng award ah. Jasmine Pagador. Wala pa po yung iba dyan. Hindi namin nakuha. Ah. Ngayon, Ba't 2023. ganun? Ang daming award ah. Iba, kunti lang nakuha namin. With honors. Aba. Conduct Award. Aba. DepEd with honor. Aba. Kaya po, nanghihinayang ako, sir, na hindi ko talaga sila kayang pag-aralin. With honors. Ay, nako. Ang galing yata talaga. Ito yung yata. nakaraan, anak, yung binigay ni ma'am, nung hindi natin nakuha yung medal mo. Dito sa Coralano. Aba. Ito yung Coral Daycare Center. Opo, nung daycare po siya. Daycare pa siya, oh. Okay, wait lang, ate. Aba. Wait lang. Naipahawak muna. Jasmine with honors. Jasmine Conduct Award. Jasmine with honor. Jasmine Conduct Award. Jasmine with honors. Kuya Gus, malayo tayo dito. Oh. With honors. Wait lang. With honors. Pakita mo nga lahat ng with honor mo dyan natin. Ganito mo. Okay, sige. Ito. Na lahat. With honor. Hindi yan. Attendance. Ako Sige po, pa. sir, talaga ako. Sa totoo lang, grade 1 lang po ako. Kaya, pag kayo ka ako nakapag-aral at nakatapos, ako ang tuturuan nyo ngayon. Nay. Okay, sige, ganito natin, oh. Ganyan mo din, hawakan mo din yan, Nay. Hawakan mo din yan, oh. Picture tayo, Nay. Okay, picture. Okay. Oh. Grabe. Oh, sige, Nay. Tabi niyo muna to. Okay, good job, Ate Jasmine. Alam mo bang may mga kilala? Gusto ko nang i-share to sa'yo, no? Pakakatandaan mo tong sasabihin ko sa'yo, no? Okay. May kilala akong isang bata, matalino. Napakarunong talaga. Magsimula daycare siya, first honor. Hanggang sa college siya, pinakamagaling siya. Tapos hanggang college, siya na siya sa pinakamagaling na nakilala ko. Kaso ang problema, wala siyang pagmamahal o respeto sa mga magulang. Kasi ang walang pagmamahal o respeto sa mga nakakatanda, sa mga magulang, hindi binibless ni God. Pwedeng magkaroon ng tagumpay, pero hindi siya pang matagalan, panandalian lang. Ang ibig ko lang sabihin, meron ka ng mabuting puso, meron ka pang napakatalinong isip. Okay? Minsan kasi kahit marunong ka, alam mo na yung lahat, pero kung wala si God sa puso mo, sa buhay mo, wala yung pagmamahal mo sa mga magulang,
sa mga kapatid mo, sa kapwa mo, mahirap dumating yung blessing. Hindi ka magiging masaya. Okay? Kaya yun lang. Congratulations, pinagbubuti mo yung pag-aaral mo. Pero ipagpipray ko kung ano yung may tutulong ko sa'yo. Hindi lang naman din ako. May mga katekram tayong mga kababayan, mga nanonood sa atin. Makatulong din sila sa'yo. No? Okay. Masaya ako na na nalaman ko may mga ganun ka. Okay. Pagpatuloy mo lang yan. Okay, ate? Makakatuwa lang. Pero kailangan mo na magtrabaho. Wala ka talagang sasabihin sa akin. Si ate po kasi yung nagbabantay doon sa tindahan ng boss po nila. Opo. Siya. Wala na po masasabi ako. Salamat. Maraming salamat po. Welcome, Nay. Pagpapray ko po yung yung mas maganda nating pwedeng gawin. Opo. Okay? Lalo na po. Kung ano po yung pwede nating maitulong sa pag-aaral ng mga bata. Balitaan ko kayo, ate, na? Okay. Magpapray lang lagi. Okay.